Amor Tales presents Kidnapping My Ex-Girlfriend. Written by Bonnie Licious. Hanggang kailan mo sisirain ang buhay mo, Daniel? Paggalit na tanong ng mommy ni Daniel na si Janine. Kahit anong sermon mo pa riyan, pasok lang sa kaliwang tenga at labas naman sa kabila. Walang kwenta pa rin. Sagot naman ng kuya niyang si Denison, ang attorney sa pamilya nila. Habang siya naman, ang tanging kaya lang gawin ay mga bayo at gumala sa loob ng hasyenda nila. Hindi ko talaga maintindihan, Daniel, kung bakit ka nagkakaganyan. Bigla ka nalang nagbago. Alam mong tatakbo ulit bilang mayor ang daddy mo. Respeto naman. Huwag mo namang sirain ang pangalan natin. Wala pa ring tigil na paninermo ng mommy niya. Tumayo na siya at nagtungo sa kwarto niya para makatulog. Wala siyang oras makinig sa sermon ng mga magulang niya dahil wala rin namang mangyayari. Inaantok lang siya sa tuwing nanenermon ang mga ito. Pagkagising ni Daniel ay may pagkain na sa bedside table niya. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto ng kwarto niya, ay inexpect na niyang nakalak iyon mula sa labas. Napailing na lang siya at kinain ang breakfast niya. Para siyang teenager na grounded dahil may ginawang kasalanan. Ginawa ni Daniel ang palagi niyang ginagawa. Tumakas siya gamit ang pinagdugtong-dugtong na kumot. Nakababa naman siya, ngunit napahawak sa dibdib nang makita ang isang tao na nakasandal sa dingding. Alam kong tatakas ka. Ewan ko sa'yo. 33 years old ka na. Grow up. Umiling lang si Denison sa kanya bago umalis. Napakamot na lamang si Daniel sa ulo niya. Alam naman niya na hindi ito magsusumbong sa mami niya kaya umalis na siya. Pagdating sa hasyenda, ay pinakain niya ang mga kabayo. Pagkatapos ay umalis na siya roon. Dumiretso siya sa bar at tahimik na uminom. Hindi naman niya inaasahan na makakahanap siya ng gulo roon. Napaaway siya. Hindi na rin siya nagulat pa nang pagalitan siya ng mommy niya kinabukasan dahil nalaman ng mga ito ang balita. Nagtago siya sa hasyenda para hindi makita ang pasa na tinamo niya pero ipinatawag pa rin siya ng mga ito. Hindi ko na talaga alam. Hindi ko na talaga alam. Iritang napasigaw ang mami niya nang makita siya. May party bukas. Umayos ka ron, ha? Kailangan nandun ka para kompleto tayo. Umayos ka, Daniel. Ito na ang huling beses na dapat gawin mo ito. Bukas na bukas din. Kailangan mo nang umayos. Kung hindi, ay ipapatapon kita sa factory at doon pagtatrabahuhin. Subukan mo ko dahil gagawin ko yan sa'yo. Pagkatapos ang pagbantaan ng mommy niya, ay umalis na ito kasama ang kapatid niya. Napangiwi si Daniel nang maramdaman ang hapdi sa labi niya. Ginamot niya muna ang sarili bago siya maagang nagpahinga para maaga siyang magising kinabukasan. Kinabukasan ay naghanda na sila para sa party. Kailangang tiisin ni Daniel ang boredom para hindi siya maitapon sa factory. Kailan ba matatapos to? Bulong niya sa sarili habang kumakain ng dessert. Tawag ka ni na mommy. Masungit na sabi sa kanya ng kuya niya. Nauna na itong umalis. Napapangiwi siyang sumunod dito. Tumigil ito nang may babaeng dumaan sa harapan nito. Dahilan para mapatigil din siya. Natahimik siya nang makilala ang babae. Tumingin sa kanya ang kuya niya. Nanditong ex mo, si Trixie. Anito sa kanya. I know, hindi naman ako bulag. Tugon niya. Nawalan siya ng gana dahil sa nakita hanggang sa may ipinakilala ang mga magulang niya sa kanila. Mga kasosyo nito sa negosyo. Gustong-gusto na niyang umuwi sa totoo lang. Hi, Mr. Jacob. It's nice to meet you here. Ang daddy nilang si Jaime ang may kinamayan na binata na halos kaedad lang ng kuya niya. Mukha na sa 30s ito. This is Janine, my wife. My sons, Denison and Daniel. Nice to meet you. My fiancé is coming. Nakangiting sabi ni Jacob. I'm sorry I'm late. Ang daming tao, babe. Nagkandaligaw-ligaw ako eh. May babaeng biglang yumakap kay Jacob. Nanlaki ang mata niya nang makilala ang babae. She's your fiancé. What a beautiful lady you got. Papuri ng daddy niya sa fiancé ni Jacob. Habang si Daniel ay hindi na alam kung anong gagawin. Ayaw naman niyang mag-walk out bigla. Mom, Dad, I have to go. Marami pa akong case na kailangang i-review. Pagpapaalam ni Denison sa mga magulang nila. Ikaw, Daniel, gusto mo bang sumabay? Baling nito sa kanya.
Nagulat siya sa offer ng kuya niya pero agad siyang sumama rito para makaalis na roon. Paglabas nila mula sa venue ay sakalang siya nakahinga. Ramdam niya ang kirot sa puso niya nang makita ang babaeng minahal niya ng sobra noon na ikakasal na. Fiancé. Inis na bulong niya sa hangin. Makisakay ka na sa akin. Baka bigla mong maisipan na magpakamatay dahil sa nalaman mo. Alok ng kapatid niya. Wala siya sa mood makipagtalo kaya sumakay na lamang siya sa kotse nito. Alam mo, pagbasag ni Daniel sa katahimikan. Tumingin siya sa kuya niya ngunit seryoso lamang itong nagdadrive. Mapakla siyang natawa nang wala siyang nakuwang sagot dito. So, ikaw ang nagsabi kina mommy na dalhin ako sa party dahil alam mong pupunta si Trixie doon. Gustong gusto mo talaga ako nakikitang nahihirapan kuya, no? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Sa makalawang kasal nila. Tanging sabi lang nito sa kanya. Shut up! Malakas na sigaw niya rito. Wala akong pakialam. Bakit ka nasasaktan? Seryoso nitong tanong. Kung wala kang pakialam, bakit ganyan ka mag-react? Hininto nito ang sasakyan sa gilid at tiningnan siya sa mata. I'm giving you this chance to decide if you're going to ruin her wedding or magpapaubaya ka na parang tanga. Ano bang alam mo? Inis na tanong niya rito. Alam ko magsisisi ka kapag pinakawalan mo siya. Eh hindi ba, kaya ka nagpapasaway na parang teenager ay dahil naghiwalay kayo. 3 years na simula nung nangyari yun. Hindi ba't wala kang ibang ginawa kundi sirain ang buhay mo at ang mga tao nagmamahal sa'yo? Because you're broken-hearted. Naiintindihan ko ang dahilan mo. Pero kapag napakasal si Trixie sa iba, tapos nag-aaka pa rin ng parang bata, hindi ko na palalampasin ang pagiging immature mo. Yun ang hiling sinabi ng kuya niya pagkatapos ay hinatid na siya sa bahay. Panay ang isip ni Daniel sa gagawin niya. Pinakinggan niyang mabuti ang puso niya. Hindi niya kayang makitang maikasal si Trixie sa iba. Pero kung mapigilan niya ang kasal, ano naman ang gagawin niya? Tanging ang kuya niya lang ang nakakaalam sa relasyon nila ni Trixie dati. Inilihim nila ang relasyon nila dahil sa istriktong magulang ng babae. Aksidente lang din silang nakita ng kuya niya na naghahalikan. Hanggang sa nagkahiwalay sila ay walang nakakaalam sa relasyon nilang dalawa maliban sa kuya niya. Kinabukasan ay buong araw siyang manatili sa kwarto para mag-isip. Hinahatiran lang siya ng pagkain ng mga kasambahay na sigurado siyang iniutos ng kuya niya. Kinagabihan ay hindi siya nagtaka nang pumasok si Denison sa kwarto niya. Bukas ng kasal, anong desisyon mo? Seryoso nitong tanong sa kanya. Illegal bang kidnapping? Tanong niya. Oo, syempre. Tanging sagot lang nito. Di mo naman siguro ko hahayaan na makulong, di ba? Abogado kita, ha? Napangiting napailing na lamang ito sa kanya pagkatapos ay pumayag din. Sinabi niya rito ang mga plano niya para matulungan siya nito. Yan ang plano mo? Tila nagdududa pa ito sa plano niya. Kapag nakidnap ko siya, dadalhin ko siya sa isla na pribadong pagmamayari ng pamilya natin. Hindi siya makakatakas doon. Hindi ko siya iuuwi hanggat hindi ko nakukuha ang puso niya. Wala mang kasiguraduhan ay gustong sumubok ni Daniel. Kinabukasan ay nagpanggap si Daniel na driver ng wedding car para ihatid ang bride sa simbahan. Pero imbes na ihatid niya si Trixie sa simbahan, ay dumiretso siya sa daan kung saan makikita ang yate nila. Sino ka? Hindi ito ang daan patungong simbahan. Nakaidlip lang ako saglit, iba na ang daan. Ano ba? Itigil mo! Malakas na sigaw ni Trixie. Panay pa ang gulo sa kanya habang nagdadrive siya. Ano ba? Kalma! Sigaw ni Daniel nang muntik na silang mabangga dahil sa ginawa ni Trixie. Daniel? Anong ginagawa mo? Hindi ako papayag na pakasalan ka niya. Hindi ako papayag na magpakasal ka. Inihinto niya ang sasakyan. May pinaamoy siya kay Trixie para makatulog ito. Hindi kita pakakawalan pagkat hindi mo napapatunayan sa akin kung gaano mo siya kamahal. Ni isa sa mga proposal ko, hindi mo tinanggap. I'm sorry, but I need to do this before it's too late. Mahaba-haba ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa private island. In-expect na ni Daniel na may mga gamit na roon dahil yun ang inutos niya sa kuya niya. Gabi na nang magising si Trixie. Tila nagtaka pa ito, ngunit bigla na lang itong nagalit sa kanya. Naiintindihan naman niya. May karapatan naman itong magalit. Bakit ako nandito? Alam mo bang pwede kang makulong sa ginagawa mo? Matatalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya.
Nanatili lamang na tahimik si Daniel habang nakasandal sa pinto. Pinagmamasdan niya ang mukha ng dalaga na ilang taon niya ring hindi nakikita simula nang naghiwalay sila. Uuwi na ako! Sigaw nito saka tumakbo palabas. Nagkandaligaw-ligaw pa ito bago tuluyang makalabas mula sa bahay. Nakasunod lamang siya rito. What the? Nanlaki ang mata ni Trixie nang makita ang isang malawak na paligid na puro buhangin at dagat. Nasaan ako? Daniel! Sagot! Nasaan ako? Nasa private island ka na pagmamayari ng pamilya ko. And I'm kidnapping you, Trixie. Nakangiting sagot niya. Proud ka pa talaga sa ginagawa mo? Akala mo nakakatuwa? Bakit ba atat-atat ka nang umalis dito? Gusto mo na ba agad bumalik kay Jacob? Nawala ang ngiti sa labi niya at napanguso na lang dahil sa selos. Ikakasal na sana kami. Bakit? Papakasalan mo ba siya dahil mahal mo siya? Hindi mo ba alam na I'm saving you from marrying the wrong man? Sino ka ba? Ano bang karapatan mo para sabihin sa akin kung sinong tama o maling tao para sa akin? We broke up 3 years ago, Daniel. Alin bang hindi mo maintindihan? Masaya na ako. Bakit mo ba ako ginugulo? Inisa na papadyak si Trixie. Nanatiling tahimik si Daniel dahil baka mag-away lang silang dalawa. Ayaw niyang makipagtalo rito. Kahit anong gawin mo, imposible ka pa rin makaalis dito sa isla. Walang bangka na dumadaan o humihinto rito dahil private property to. Maliban na lang kung pinapadala namin mismo ang mga bangkero. Good luck, Trixie. Kasi kahit anong gawin mo, napagtakas, hindi ka makakaalis sa islang to. Hindi ko hahayaan na balikan mong fiancé mo ron. Tumalikod na si Daniel at iniwan doon ng babae. Nagluto siya ng pagkain para sa kanilang dalawa. Madilim na nang bumalik si Trixie sa loob ng bahay. Kumain ka muna. Alok ni Daniel sa ex-girlfriend. Baka may lason pa yan o, gayuma. Wag na. Mataray nitong pagtanggi. Hindi kita lalasunin. Wala akong balak patayin ka. Hindi ako maasa sa mga gayuma, Trixie. Hindi ko pipilitin ang puso mo na mahalin ulit ako. I will find a way para mapawi ang puso mo. So hindi ko na kailangan ng gayuma. My charm will capture your heart again. Kinindatan niya ito. Hindi na kita sasabayan. Baka bigla mo na lang itapon sa mukha akong pagkain eh. Sayang naman. Nagtungo na si Daniel sa kwarto niya. Nang malalim na ang gabi ay bumalik siya sa kusina. Napangiti siya nang makitang naubos ni Trixie ang pagkain na niluto niya. Hinayaan niya si Trixie na gawin ang mga gusto nitong gawin. Hindi niya kinakalimutan na pakainin ito sa tamang oras. Sa tuwing pakiramdam niya ay mag-aaway sila, ay siya nang umiiwas para walang gulo. Ngunit kahit anong gawin niya, ay panay pa rin ang pagtakas ni Trixie. Ano yan? Kunot noong tanong ni Daniel nang mapansin niyang may pinagkakaabalahan ng dalaga isang araw. Gagawa ko ng bangka. Aalis na ako rito. Sagot nito. Nagkibit balikat lamang siya at pinanood din ito na gawin ng bangka. 3 araw rin ang ginugol nito sa paggawa ng bangka bago tuluyang natapos. Pinanood lang niya itong sumakay sa bangka. Hindi pa ito nakakalayo ay nasira na iyon dahil sa alon. Napailing na lamang si Daniel at dali-daling hinubad ang pangitaas at lumangoy patungo kay Trixie. Tulong! Nakidnap po ako! Malakas nitong sigaw. Panay ang sigaw nito kahit na useless naman dahil walang ibang tao sa isla, kundi silang dalawa lang. Hanggang sa mapaos na lang ito kakasigaw. Hindi alam ni Daniel kung kailan titigil at mananahimik si Trixie. Hindi pa rin ito tanggap na kinidnap niya ito. Ilang araw na sila roon pero wala pa rin nagbabago. Tinatarayan siya nito, pinaglulutuan niya ito. Panay ang pagtakas nito, binabantayan at inililigtas naman niya ito. Tama pa bang ginagawa niya? Hindi ko pa rin napapagod. Tanong ni Daniel kay Trixie nang mapansin niyang gumagawa na naman ito ng bangka kinagabihan. Hanggat buhay ako, may pag-asa akong makaalis dito. Confident na sagot ni Trixie. Ganyan mo ba kaayaw na makasama ko sa lugar na to? Tumigil si Trixie sa paggagawa at seryoso siyang tiningnan. Sapilitan mo akong dinala rito. Kaya ayaw kitang makasama. Kung ibinalik mo na lang sana ako kay Jacob, wala ka nang aalalahanin pa. Ang daming babae sa mundo, Daniel. Sagot nito. Marami bang Trixie sa mundo? Halos bulong na niyang tanong. Ikaw lang ang kailangan ko. Bakit ako hahanap ng iba? Wala na kasi tayo. Ano bang hindi mo maintindihan? Nagmumukha ka ng obsessed, Daniel. Tila naiinis na naman si Trixie sa kanya.
Nakaya ko naman ng 3 taon na wala ka sa piling ko, Trixie. Pero nung nakita kita ulit, pakiramdam ko parang may mali. Sinasabi ng puso ko na dapat kunin kita kay Jacob. Kahit na hindi ko alam kung bakit, kung anong dahilan. Sinasabi ng puso ko na kailangan kitang iligtas. Ang nakakainis ay hindi ko alam kung saan o kanino kita ililigtas. Pag-amin ni Daniel sa dalaga, napabuntong hininga na lamang siya at kinalma ang sarili. Hindi pa rin gagana yung bangka. Tukoy niya sa ginagawang bangka ni Trixie. Aalis ako rito. Matigas na sabi nito. Kahit na kailangan ko pang langoyin ng dagat, gagawin ko. Makaalis lang ako sa pesteng isla na to. Saglit siyang natigilan at saka tumalikod para iwan ito roon. Kung gusto nitong umalis ay hahayaan na niya. Concerned lang naman siya rito. Hindi niya alam kung bakit pero may something sa Jacob na yon. Ang instinct niya ay sinasabing hindi magiging maganda ang pagpapakasal ng dalawa. Pero pwede rin namang ang puso niya lang na umaasa ang nagsasabi niyon. Ewan niya. Nakulong siya sa kwarto pero hindi niya pa rin kinalimutan na pakainin si Trixie at baka mas lalo itong maging dragon dahil gutom. Sa kabilang banda ay napagplanuhan ni Trixie na tumakas pagtulog ni Daniel. Bahala na pero lalangayon na niya ang dagat. Sa tingin naman niya ay hindi malayo ang kasunod na isla. Nakatayo siya sa dalampasigan. Pinagmamasdan ang maitim na karagatan dahil na rin sa itim na kalangitan. Huminga muna siya ng malalim bago lumangoy. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang lumalangoy. Basta ang alam niya ay kailangan niyang makaalis sa islang yun. Tumigil muna siya sa isang malaking bato nang mapagod siya. Kaya mo to, Trixie. Ang kailangan mo lang gawin ay ang lumangoy para makabalik ka na. Pangungumbinsin niya sa sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalangoy. Hindi niya alam kung bakit napapagod siya. Hindi pa man siya nakakalayo sa isla. At habang lumalangoy siya, ay bigla na lamang siyang sinalubong ng malakas na alon. Napasinghap siya dahil doon, ngunit agad naman siyang nakabawi. Para saan pat swimmer siya noong high school. Kaya lang, ang sumunod na alon ay sumampal sa kanya at hindi niya napaghandaan. Pakiramdam niya ay parang may humihila sa kanya pailalim. Akala niya ay iyon na ang huling araw niya sa mundo. Napapikit siya at dinama ang init ng tubig sa ilalim. Ngunit napamulat siya nang may humila sa kanya paitaas. Isang lalaki na ginagawa ang lahat para makaahon siya. Iyon ang huling naaalala niya bago siya nawala ng malay. Pagkagising niya sa umaga ay habol niya ang hininga habang nakahawak sa dibdib. Panaginip lang ba yun? Sana wag ko nang gawin ang binabala kong langoyin ng dagat. Bulong ni Trixie sa sarili. Tumayo siya at nagtungo sa banyo para maghilamos. Ngunit napatigil siya nang makita ang mga basa niyang damit sa lababo. My God! Totoo yun? Kaagad siyang napatakbo palabas at pinuntahan si Daniel sa kwarto nito. Mahimbing itong natutulog. May makapal na kumot ang nakatabon sa katawan nito. Lumapit siya rito at idinikit ang palad niya sa noon nito nang mapansing nanginginig ito. Ang taas ng lagnat niya. Bulong niya sa sarili. Hininaan niya ang aircon at dinagdagan ang kumot nito. Kumuha siya ng bimpo at binasa iyon, pagkatapos ay inilagay sa noo ng lalaki. Nagluto rin siya ng lugaw para rito. Gising, umising ka. Yugyug niya sa lalaki pagkatapos niyang magluto. Nagmulat si Daniel. Gising ka na pala. Pasensya ka na, hindi ako nakaluto. Sinubukan nitong umupo pero agad itong napahawak sa tiyan. Kumunot ang noo ni Trixie at tumingin kung saan nakahawak si Daniel. Bakit dumudugo? Inis na inalis ni Trixie ang kamay ni Daniel. Itinaas niya ang suot nitong t-shirt. Napasinghap siya nang makita ang malaking sugat sa tiyan nito. Ano nangyari? Bakit ka may sugat? May umispada sa akin habang tulog ako. Pabirong sagot nito, ngunit hindi siya natawa. Nakuha mo ba yan nung niligtas mo ko? Seryoso niyang tanong. Nanatili itong tahimik na parabang ayaw niyang sagutin dahil ayaw nitong sisihin niya ang kanyang sarili. Tatahimik ka lang ba riyan? O gusto mong sipain kita? Nawawala ng pasensya na tanong niya. Bumangga sa bato dahil sa lakas ng alon. Sagot ni Daniel. Dahil nga sa akin. Hindi dahil sa'yo. Basta wala kang kasalanan. Patuloy na pagtanggi nito. Hubarin mo yung damit mo. Lilinisin ko yung sugat mo. Tumayo siya at umalis doon para kunin ang first aid kit. Tahimik niyang ginanmot ang sugat nito sa tiyan, kahit na minsan ay nadedistract siya sa abs nito.
Mabuti na lang at natapos agad siya. Napigilan niya ang sarili na haplusin ang mga yon. Magpahinga ka na. Anya kay Daniel na sunod naman ito. Natigilan si Trixie nang makarinig ng kakaibang tunog. Nanlaki ang mga mata niya at sumilip sa bintana. Mga bangka! Excited na bulong niya sa sarili. May darating na bangka ngayon. Ikaw ang bahala kung gusto mong umalis dito. Perfect time mo na para makaalis ka sa akin. Lalo na't hindi kita mahahabol at mapipingilan. Nakapikit si Daniel habang nagpapaliwanag. Kapag hindi ko umalis, kailangan mo pa maghintay ng 1 buwan para sa susunod na bangka. Masaya siyang umalis doon at lumapit sa bangka. Ngunit napatigil siya nang maalala na may sakit si Daniel at walang mag-aalaga dito. Kasalanan pa niya kung bakit ito nagkasakit at nagkasugat. Ngunit kung hindi naman siya aalis ngayon, kailangan niya pang maghintay ng 1 buwan para makaalis. Ma'am, sasakay po ba kayo o hindi? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Napakagat si Trixie sa ibaba niyang labi dahil sa sobrang paggalito. Hindi niya alam kung anong gagawin. Miss, ano po? Sasakay po ba kayo o hindi? Kasi aalis na po kami. Patuloy na tanong sa kanya ng lalaki. Napapikit si Trixie sa inis pagkatapos ay tumakbo. Tumakbo siya pabalik sa bahay at pinuntahan si Daniel sa silid nito. Inis na napatili si Trixie dahil umalis na ang bangka. Pinalo mong lahat ng tono. Alam mo kasi makukonsensya ako kaya mo to ginawa. Paninisi niya sa binata. Balak naman sana kitang iuwi ngayong araw. Mahinang sagot ni Daniel. Dahil pakiramdam ko, hindi ko na makukuha ulit ang puso mo. Nang chinek kita sa kwarto mo, bago ako tuluyang matulog, wala ka ron. Hinanap kita. Sobrang takot na nararamdaman ko na makita kong tsinelas mo sa buhanginan. Naalala ko na sinabi mo sa akin na kaya mong languyin ang dagat. Basta makatakas ka lang sa akin. Balita ko, may paparating na bagyo, Trixie. Sobrang galit ako sa sarili ko at sinabing kapag may nangyaring masama sa'yo, pagsisisihan ko yun hanggang sa kamatayan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung hindi kita makita. Mas lalo ko natakot ang nakita kitang nasa ilalim. Wala nang malay. Kung ulit gagawin yun, mamamatay ako sa takot dahil sa'yo eh. Kapag magaling ka na, aalis na ako rito. Mahinang sabi niya kay Daniel. 1 buwan pa bago makakabalik ang bangka, Trixie. Pagpapaalala ni Daniel sa kanya. Call somebody. Pwede naman yun, di ba? Iniwan ko sa kotse mga cellphones natin. Ayoko na. Umalis na lang sana ako. Patuloy na sigaw niya. Mahinang natawa si Daniel. Malay niya bang pagsisisihan niya ang naging desisyon niya. Ang tanga niya naman kasi. Kung sana ay hindi na lang siya tumakas, di sana wala na siyang problema ngayon at nakauwi na sana siya kay Jacob. Hanggang sa 1 linggo na ang nakalipas simula nang umalis ang bangka, ay panay pa rin ang sisi niya sa sarili dahil sa katangahan sa naging desisyon niya. Kailangan ko ng palitan ng bandage. Sabi ni Trixie kay Daniel. Nalinisan niya ulit ang sugat nito pagkatapos ay pinalitan ang bandage. Hindi nawala si Trixie sa tabi ni Daniel para alagaan ito. Wala na itong lagnat pero meron pa rin itong sugat. Malalim ang sugat nito kaya hindi agad gumagaling. Si Daniel na rin ang nagtahi sa sariling sugat dahil hindi naman siya marunong. Baka magka-infection pa. Di mas hahaba ang pananatili niya sa isla. Huwag ka munang gumalaw para madali niyang gumaling. Pigil niya kay Daniel dahil nagbabalak na naman itong magluto. Tiyan ko lang may sugat. Hindi ang kamay ko. Ayos lang ako. Wala na siyang nagawa dahil nag-insist ito na magluto. Ayos lang. Masarap naman ito magluto. Habang siya naman ay hindi pinalad sa mga gawaing pangkusina. Hanggang sa nawala na ang lagnat ni Daniel pero hindi pa rin magaling ang sugat nito. Kailangan niya pang maghintay ng ilang linggo para tuluyang makauwi. Bakit parang walang naghahanap sa akin? Bulong niya sa hangin. Nagtungo siya sa tabing dagat para panoorin ang papalubog na araw. Napayakap siya sa sarili nang maramdaman ang lamig sa balat. Natigilan siya at napatingin sa likod nang may naglagay ng jacket sa balikat niya. Nakita ko lang sa tabi habang nililibot ang isla. Tila nahihiya pang sabi ni Daniel habang iniaabot sa kanya ang isang tangkay ng kulay pulang bulaklak. Thank you. Sagot niya sa katinanggap ang bulaklak. Palihim niyang inamoy ang hawak na bulaklak. Napangiti siya. Hindi na niya maalala ang huling beses na nakatanggap siya nito. Halos araw-araw na siyang nakakatanggap ng bulaklak galing kay Daniel pagkatapos niyon. Gusto ko makita ang mga bulaklak.
Sabi niya kay Daniel isang araw. Walang pagdadalawang isip na itinuro nito ang likod ng bahay na may hardin kung saan makikita ang maraming halaman at bulaklak. Namangha siya sa ganda ng lugar. Meron palang ganito sa isla? Hindi niya mapigilang komento. Ang ganda rito, Daniel. Thank you. Ako nagtanim nito lahat. Nakangiting sabi ng lalaki. Proud ito nakatingin sa kanya. Napangiti lang siya sa itsura nito. Para itong bata na nagmamayabang sa mama nito na nagkaroon ito ng star. Galing naman. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang buhok nito. Natigilan ito sa ginawa niya. Pagkatapos niyang haplusin ang buhok nito, ay hinaplos niya naman ang tiyan nito. Napangiti siya nang mapansin na hindi man lang ito nagpapakita ng reaksyon na nasasaktan ito dahil sa paghaplos niya. So, hindi na pala masakit ang sugat mo? Kunwaring gulat na tanong niya. Nanlaki ang mata ni Daniel at agad na nataranta. Aray, ang sakit. Pag-arte nito habang hawak ang tiyan. Sa kanang bahagi ka may sugat. Anya dahil sa kalawang bahagi nakahawak si Daniel. Ay, dito pala, aray. Patuloy na pag-arte nito. Napailing siya na natatawa. Tama yung unang hawak mo kanina. Inilipat naman ni Daniel ang kamay sa kaliwang bahagi ng tiyan nito saka umarteng nasasaktan. Alam ko maayos ng sugat mo, huwag ka nang umarte. Sabi niya dito. Hindi masakit pa rin. Giit nito. Balik na tayo. Sabi niya dito. Nauna na siyang maglakad. Bumalik siya sa pwesto niya kanina sa may tabing dagat. Galit ka ba? Pahabol na tanong sa kanya ni Daniel. Hindi. Mahinang sagot niya rito. Alam ko naman na maayos ang sugat mo. Matagal ko nang alam. Hinayaan lang kita dahil gusto ko rin ang ginagawa kong pag-aalaga ko sa'yo. Hindi ka galit? Napabuntong hininga si Trixie at humarap kay Daniel. Gusto kong sulitin ang natitira kong araw rito sa isla kasama ka. Kakalimutan ko muna ang lahat ng mga tao doon sa malayong lugar. Mananatili ako rito hanggat sa dumating ulit yung bangka. Hindi na ako magbabalak na tumakas. Hindi na kita iiwasan na tatarayan. Hindi ko napipigilan ang nararamdaman ko. Totoo yan? Tila ayaw pang maniwala ni Daniel. Ngumiti siya rito at tumango. Iyon nga ang ginawa nila. Pagkagising niya sa umaga ay binabati niya ng magandang umaga si Daniel. Tumutulong din siya rito sa kusina kahit na ang totoo ay nagugulo lang siya roon. Kaya naisipan niyang maglinis na lang ng bahay. Hinahati nila ang mga gawaing bahay. Dahil si Daniel ang nagluluto ay siya ang naguhugas ng pinggan. Nililinisan naman ito ang mesang pinagkainan nila para may ginagawa ito. Minsan naman ay tinutulungan siya nito sa paghuhugas ng mga plato. Naging komportable ang natitirang araw niya sa isla. Hindi na niya itatanggi pa na naging masaya siya. Hindi niya maalala ang huling beses na naging masaya siya. Hanggang sa isang gabi na lang ang meron sila at kailangan na nilang umuwi kinabukasan. Ang bilis ng araw sa tuwing masaya siya. Ito nang huling gabi natin dito sa isla. Sino mag-aakala na magugustuhan ko palang lugar na to? Panay pa naman ang takas ko kahit nang wala namang nangyayari. Natawa na lamang si Trixie habang inaalala ang mga nakalipas na araw. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ni Daniel. Hinaplos niya ang kamay nito para uminit ang kamay niya dahil nilalamig na siya. Pasok na tayo sa loob. Tanong ni Daniel nang mapansin itong nilalamig siya. Gusto kong magsawa muna sa ganda ng isla. Aalis na tayo bukas. Dito na muna tayo. Wala na ring nagawa pa si Daniel. Wala itong dalang jacket kaya hindi siya nito matutulungan na ibsan ang lamig na nararamdaman niya. Kaya mabuti na lang at hinayaan siya nitong hawakan ang kamay nito. Wag mo na akong alalahanin kahit nalamigin pa ako rito. Pareho naman tayong nilalamig eh. Natatawa niyang sabi. Tahimik silang dalawa sa tabing dagat. Tanging ang alon lang ang maingay sa paligid. Aren't you curious of something? Ilang saglit lang ay pagbasag ni Trixie sa katahimikan. Katulad ng bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Kahit na maayos naman ang relasyon nating dalawa. Diretso nitong sagot. Kung ayaw mo sagutin, ayos lang naman. I'm sorry. I can tell you kung ano nga bang tunay na dahilan. Mahinang sabi niya. Tila bulong na lamang iyon. Maayos na umupo siya at hindi na sumandal kay Daniel. Nagtataka ako kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin nung araw na yun. Tumakbo ko papunta sa'yo para magpahinga. Pero itunulak mo ko palayo. Nabalitaan mo siguro na namatay ang kapatid ko dahil sa akin. Kaya isa rin yan sa dahilan kung bakit
Galit sila sa akin eh. Hindi man nila sinasabi pero nararamdaman ko. Ang pagmamasungit ni kuya. Si daddy, halos ayaw na akong kausapin at makita. Kaya pinatapon ako sa hasyenda. Doon ako natutong mga bayo. Sa 3 taon ko sa hasyenda, ni minsan, hindi ako dinalaw ni mommy. Pakaramdam ko, nag-iisa ako ng mga panahon na yun. Yung babaeng kailangan ko kasi nung araw na yun, wala na rin sa tabi ko eh. Naisipan ko na, para mapansin nila ako, di magpapasaway na lang ako. Doon ako biglang nakilala bilang black sheep ng pamilya. Mahabang paliwanag ni Daniel. Your younger sister? Dahlia? She's dead? Gulat na tanong ni Trixie dahil wala siyang alam. Simula nung naghiwalay silang dalawa, ay pinutol na niya ang lahat ng koneksyon niya sa pamilyang Marquez para madaling makalimutan ang lalaking minahal niya ng sobra. Namatay siya dahil sa akin. Noong mga panahon na yun, akong pinabantay nila mommy kay Dahlia. She's 11 years old at magaling siyang lumangoy. Masyado ako nakampante dahil nga marunong siyang lumangoy. Bigla ko na lang hindi nakita si Dahlia. Hanggang sa lumutang ang katawan niya. Sinubukan kong lahat maisalba lang siya. Pero wala eh. Namatay siya nang dahil sa akin. Hindi ko siya nabantayan ng maayos. Kasalanan ko. Deserve kong lahat ng trato ng pamilya ko sa akin. Pinatay kong kapatid ko. Bigla na lamang pumiyok si Daniel habang nagkukwento. Nang tumingin siya rito ay nakita niyang nagpipigil itong humikbi. Pero traidor ang mga luha nitong bigla na lang umago sa pisngi nito. Hindi mo kasalanan, Dan. Wala kang kasalanan. Hindi matutuwa si Dahlia kapag nakikita kanyang umiiyak at sinisisi ang sarili mo. Aksidenteng nangyari. Pagpapagaan niya sa loob nito. I'm sorry kung iniwan kita noong mga panahon na kailangan mo ko. Ang unfair lang sa part mo dahil nanatili ka sa tabi ko noong mga panahon na kailangan kita. Nabuga ng hangin si Daniel at kinalma ang sarili. Tumayo ito at tinuyo ang mga luha. Balik na tayo sa loob. Inilahad nito ang kamay para tulungan siyang tumayo. Tinanggap niya ang kamay nito kaya hinila siya nito. Natigilan siya nang mapansin na malapit lang ang mga labi nila. Tumingkayad siya at hinalikan ang labi ng lalaki. Hinalikan niya ito ng buong puso na parabang ilang taon siyang uhaw na uhaw sa halik nito. Naramdaman niya ang kamay ni Daniel na humaplo sa bewang niya pataas sa kanyang likod habang magkalapat ang kanilang mga labi. Hindi na maalala pa ni Trixie ang nangyari, kung paano sila nakapasok sa loob ng bahay diretso sa kwarto. Ang alam lang niya ay ibinigay niya ng buong puso ang katawan niya rito. Nagising sila kinabukasan dahil sa ingay sa labas. Sabay silang nagbihis at sumilip sa bintana dahil sa ingay. Nandito nagsundo natin. Mahinang sabi ni Daniel. Nakaramdam siya ng lungkot. Niyakap niya si Daniel galing sa likod. Ayoko pang umuwi. Mahina itong natawa. Hinawakan ito ang kamay niyang nakapulupot sa tiyan nito bago ito humarap sa kanya. Kailangan na kitang ibalik. Pero kung gusto mo namang manatili rito, kailangan pa natin maghintay ng 1 pang buwan. Nakangiting paliwanag ni Daniel. Ngunit naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang marinig nila si Denison. Uwi na kayong dalawa. Wala nang extended vacation. Baliw na si Jacob sa paghahanap kay Trixie. Sabi ni Denison. Nang marinig niya ang pangalan ni Jacob, ay saka siya natauhan kung anong pakay niya sa mundo. Bakit nga ba siya nagsasaya sa isla kasamang ibang lalaki? Meron siyang fiancé na naghihintay sa kanya. Hindi ang isla at si Daniel ang mundo niya. Tahimik lamang silang dalawa sa yate. Magkaiba ang silid nila dahil na rin sa desisyon ni Denison. Lumabas si Trixie mula sa silid at pinagmasdan ng dagat. Mukhang nagtagumpay si Daniel na makuha ulit ang puso mo. Pagkausap sa kanya ni Denison, naglakad ito papalapit at tumayo sa tabi niya. Pareho nilang pinapanood ang dagat. Hindi niya alam kung anong gusto nitong sabihin, pero kahit ganoon ay nakinig pa rin siya rito. Tulog na si Daniel. Imporma nito sa kanya. Kasali ka sa plano niya? Tanong niya. Hindi na rin siya nagulat dahil sa pagkakakilala niya kay Denison ay hindi ito mahilig mag-express ng emosyon. Pero dumadating at nasa tabi ito ni Daniel kapag kailangan ito ng kuya. Alam ko lahat. 3 salita na nagpakaba kay Trixie. Alam nito lahat? As in lahat? Tiningnan niya ng maigi ang lalaki. Don't worry, di ko sinabi sa kanya. Dahil wala akong karapatan. Ikaw dapat ang umamin, Trixie.
Kailangan mong aminin kung bakit at anong dahilan kaya kayo naghiwalay. I won't spoil the moment dahil alam kong darating din ang araw na malalaman niya. Thank you. Halos bulong na niyang pagpapasalamat dito. You know Danielle can protect you, right? Tanong ni Denison. Ayoko siyang isali sa gulo. Sabi niya rito. Nanatiling tahimik si Denison at hindi na nagsalita pa. Alam ko nang tungkol kay Dahlia. Pag-amin niya rito. Tanging tango lang ang isinagot nito. Bakit mo siya sinisisi sa isang aksidente? Walang may gustong mangyari noon, Denison. Alam ko. Malalim itong napabuntong hininga. Hindi ko siya sinisisi. Siya ang kusang lumayo sa akin. Nag-suggest siya na sa hacienda na lang siya tumira. Maybe he's uncomfortable with us. Kaya hinayaan na lang namin. Ibang sinabi niya sa akin. Sabi niya. Magkaiba ang point of view ng bawat tao, Trixie. Akala niya galit ako sa kanya. At akala ko ay sinisisi niya ako. Mga akala ang sisira sa tahimik na pag-iisip natin. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol kay Dahlia dahil alam kong sensitive pa siya. Para ko lang binudburan ng asin ang sugat niya. Kaya inihintay ko siya na mag-open up o di kaya maghihintay ako sa tamang pagkakataon na buksan ang topic na yun. Paliwanag ni Denison. You mean lakas ng loob? Kasi magiging tama lang ang panahon kapag ginawa mong tama yun. I know you know what I mean. Anya rito. Ngumiti lang si Denison at tumango. Parang ganun nga siguro. Natatawa nitong sagot. Nga pala, penging favor Kapag nagtanong si Jacob kung kilala o nakita mo bang itsura ng kumidnap sa'yo, pwede ka bang gumawa ng kwento para protektahan ng kapatid ko? Kahit hindi mo sabihin, yan ang binala ko nang gawin. Nakangiti niyang sabi rito. Nang makarating na sila ay sinabi ni Denison na ibang sasakyan ang maghahatid sa kanya. Para mas hindi halata na planado ay nakatali ang dalawang kamay ni Trixie sa likod. Hindi mo naman siguro hinigpitan ng tali, di ba? Sinek ni Daniel ang kamay niya at ang PC kung mahigpit ba ang pagkakatali. Hinigpitan ko yan. Namumula nga ang kamay niya eh. Sarcastic na sagot ni Denison. Hindi naman mahigpit. Natatawang sagot niya dahil sa pabirong away ng magkapatid. Dumating na ang sasakyan na maghahatid kay Trixie. May peke iyong plate number at siniguro nila na hindi iyon matitrace. Napatitig siya kay Daniel. Tinitigan niya ito ng maigi dahil baka hindi na sila magkita. Mag-kiss na kayo, tagal naman. Tila naiinip na sabi ni Denison sa kanilang dalawa. Tumigil ka nga. Pabulong na singhal ni Daniel sa kuya nito. Mahina siyang natawa at lumapit kay Daniel. Bahagya pa itong napaatras dahil sa gulat at tumingin sa kuya nito. Nagtaas lang ng kamay si Denison at napailing bago sumakay sa sasakyan nito. Ayos lang naman kahit na manood siya. Pangaasar niya rito. Trixie. Matigas na pagtawag ni Daniel sa pangalan niya. Joke lang. Natatawa niyang sabi rito. Palihim na tinanggal ni Trixie ang tali sa mga kamay niya. Ipinulupot niya ang braso sa leeg nito at bahagyang tumingkayad. Ngumiti siya at pinagdikit ang labi nilang dalawa sa kabumitaw. Yun na yun. Tila disappointed na tanong ni Daniel. Malakas siyang natawa dahil sa reaksyon nito. Binibiro lamang niya ang binata. Ngunit napatigil siya sa pagtawa nang hawakan nito ang bewang niya at hinila siya palapit. Nang naramdaman niya ang labi nito, ay napapikit siya habang dinadama ang paggalaw niyon. Nang nagkahiwalay na ang mga labi nila, ay oras na rin para maghiwalay silang dalawa ng landas. Tinali ulit ni Daniel ang kamay niya bago siya sumakay sa sasakyan. You know where to find me when you change your mind. Huling sabi nito bago umandar ang sasakyan. Tahimik lang si Trixie buong biyahe. Ramdam niya ang gaan sa puso niya kahit na alam niyang maghihiwalay sila ni Daniel. Na posibleng hindi na niya ulit ito makita. Pero imbis na isipin ang mga bagay na yon, inisip niya ang masasayang sandali na kasama niya ito sa isla. Pagdating sa bahay nila ay huminto ang van. Tinakpan ang ulo niya ng tela. May kumarga sa kanya at inilipag siya sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan lang ang paglalapag ng mga inutusan ni Daniel na ikinatawa niya. Ingat na ingat ha. Natatamo niyang pag-aasar sa mga ito kahit na hindi niya nakakita dahil sa telang nakatakip sa ulo niya. Malalagot kami kay boss kapag nasugatan ka. Pinagbantaan niya kami na huwag kang itatapon palabas ng van. Kung hindi, gagawin niya rin sa amin yun. Alis na po kami, ma'am. Sa kanya narinig ang pag-alis ng van na sinakyan niya kanina. Sinubukan ni Trixie na tumayo pero hindi niya magawa ng maayos dahil sa nakatakip sa ulo niya. Ayaw rin niyong matanggal kahit anong tuwad pa niya.
Hindi niya alam kung saan siya papunta habang naglalakad. Ouch! Reklamo niya dahil sa sakit. Bigla na lamang siyang nauntog sa isang matigas na bagay. Gusto na niyang maiyak dahil sa sakit ng noo niya. Trixie! Trixie! Nakampante siya nang sa wakas ay may nakakita na rin sa kanya. Tinanggal nito ang pagkakatakip sa ulo niya. Sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Jacob. Tinanggal din nito ang tali sa kamay niya pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap. I miss you. Ayos ka lang ba? Tiningnan nito ang kabuuan niya. Dumudugo noo mo. Ano nangyari? Hinampas ka ba nila? Sino? Sabihin mo sa akin lahat. Huwag kang OA. Nauntog lang ako. Hinaplos ni Trixie ang noo niya. Napangiwi siya nang makaramdam ng hapdi banda roon. Tulad ng inaasahan niya, ay mas lalong naging mahigpit ang pag-iimbestiga sa nangyaring kidnapping mula nang bumalik siya. Hindi ko po maalala ang mukha nila. Ikinulong lang po nila ako sa madilim na lugar. Nakatakip sila. Sagot ni Trixie sa isang detective. Sabay nilang pinanood ang CCTV noong araw na binalik siya ng mga kidnapper. Parang kausap ka nila dyan. Anong sinabi nila? Tanong ng detective. Na wag raw ako magsusumbong. Sagot niya. Sir, di po talaga namin matrace ang sasakyan. Hindi po nakaregister ang plate number. Hindi na rin namin makita pa yung van. Sinubukan din namin na tingnan ang mga CCTV footages na posibleng nadaanan nila para makita kung saan nga ba nanggaling ang van. Pero wala rin po. Parang naka-erase dati. Sinusubukan din namin na i-retrieve ang mga videos. Kailangan pa natin maghintay ng ilang linggo para makuha ang mga yun. Sabi ng isang pulis sa detective. Umalis na rin ang mga ito sa bahay nila. Bumalik na si Trixie sa kwarto niya pagkatapos ng mga tanong. Sumunod naman sa kanya si Jacob. Dalhin kaya kita sa kilala kong psychiatrist. Ayos lang ako. Sagot niya rito. Malay mo, may trauma ka pala sa nangyari. Di mo lang napapansin. Patuloy na pukungulit nito. Sa dami ng nangyari sa buhay ko, sa tingin mo may oras pa para makagka-trauma ako, Jacob? Malamig na tanong niya rito. Natahimik ito sa sinabi niya. Pagkatapos ay nagpaalam ito at lumabas mula sa kwarto. Napabugas siya ng hangin at napagsak na umupo sa kama. Namimiss na niya si Daniel. 2 linggo na rin simula nung huling nagkita sila. Hanggang sa ang 2 linggo ay umabot ng 3 hanggang 4. Nanatiling nakakulong si Trixie sa bahay. Binawalan siya ni Jacob na lumabas dahil baka maulit ang nangyari. Hanggang sa nakatanggap siya ng text mula sa isang unknown number. Nagpakilala ito bilang si Denison. Gusto siya nitong i-treat sa labas. Nagdalawang isip pa siya kung magpapaalam ba siya kay Jacob pero ginawa niya pa rin. Ano? Bakit ka lalabas? Kunot noong tanong nito. Baka nakakalimutan mong nangyari sa'yo. Paano ko makakalimutan kung nandito lang ako palagi? Gusto ko lumabas, Jacob. Para lang akong preso sa bahay na to eh. Nasasakal na ako. Hindi mo ako pinapalabas para sa kaligtasan ko. Pero hindi mo alam, bored na ako rito. Sagot ni Trixie. Bakit ba gusto mong lumabas? Bakit hindi ka natatakot lumabas? Bakit wala kang traumang naranasan? Bakit parang pakiramdam ko? Naging masayang stay mo sa kamay ng kidnapper na yun. Matigas na pagkausap nito sa kanya. Baliw ka na ba? Inis niyang singhal dito. Hindi dahil hindi ko pinapakita sa'yo, hindi ko nararanasan, Jacob. Alam mo kung ano yung trauma ko? Ikaw! Napapikit si Jacob at tila kinalma ang sarili. Pero kalaunay inis itong lumapit sa kanya. Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Jacob! Nasasaktan ako! Saway niya rito. Wag mo na ulit akong pagsasalitaan ng ganyan. Alam mo kung anong kahihiyan ang dinanas ko nung nawala ka. Akala nila, tumakas ang bride ko. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kung ganon, inanap mo ko hindi dahil mahal mo ko at nag-aalala ka sa akin, kundi dahil nahihiya ka at gusto mong patunayan sa nakararami na nakidnap ako at hindi kita tinakasan? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Mapakla siyang natawa. Kung hindi mo ako mahal, bitawan mo na ako. Gusto ko nang maalis sa pagkakatali ko sa'yo. Ikaw naman nagpupumulit sa akin eh. Pakawalan mo na ako. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo mahahawakan ang puso ko at hindi mo ako mapapasaya. Natauhan si Jacob at agad siyang binitawan. Sorry, masakit ba? Tanong nito at tiningnan ang braso niyang namumula. Inis niyang binawi ang braso mula rito. Nagmarcha siya pabalik sa kwarto niya.
Hinaplos ang braso niya nang maramdaman ang hapdi roon. Ilang saglit lang nang may kumatok sa pinto at pumasok si Jacob. Pinapayagan na kitang lumabas, pero sa akin ka pa rin uuwi. Hindi kita pakakawalan, Trixie. Kahit anong mangyari, papatayin ko ang lahat ng ahadlang. Ang lahat na magtatakang kunin ka sa akin. Sabi ni Jacob sa kanya. Kinabahan siya at naisip bigla si Daniel. May mga bodyguard kang kasama. Ayoko. Gusto ko mapag-isa. Kung may kasama lang din naman ako, wag na. Pagmamatigas niya rito. Ayaw niyang malaman nito na makikipagkita siya kay Denison. Ilang saglit lang ay napapayag niya na rin ito. Dala ang sasakyan ni Jacob, pumunta siya sa isang restaurant kung saan sila makikita ng kapatid ni Daniel. Dumiretso siya sa VIP room. Nakitang niyang may kausap si Denison sa phone, ngunit agad din itong tinapos ang tawag nang makita siya nito. I'll call you back. Hi Trixie, long time no see. Have a seat. Turo ng lalaki sa upuan na katapat nito. Umupo siya at tinanggap ang menu na iniabot nito. Pinili niya ang mga gusto niyang kainin. Hindi ito nagreklamo kahit na madami pa ang pinili niya. It's my treat, don't worry. Sabi nito sa kanya paglabas ng waitress pagkatapos kunin ang order nila. Alam ko manlilibre ka, kaya hindi ako nagdala ng pera. Pabirong sagot niya rito na ikinatawan nito. Bakit ka nga pala nakipagkita? Kumain muna tayo. Sagot nito. Ilang saglit lang ang hinintay nila nang dumating na ang mga pagkain at magana siyang kumain. Gutom na gutom ah. Para kang hindi pinapakain ni Jacob. Pagbibiro ni Denison. Sino bang gustong kumain kung siyang kasabay ko? Napairap na lamang si Trixie dahil sa inis. Sa'yo na to, hindi ako gutom. Ibinigay ni Denison ang mga pagkain nito sa kanya. Ngunit napatakip siya sa ilong nang maamoy at makita ang cheese at ketchup. Pinigilan niya ang sariling masuka. Trixie, are you okay? Kunot noong tanong ni Denison. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Sa kaliwa CR. Sigaw ni Denison. Pagdating niya sa CR ay naisukan niya ang lahat ng kinain. Kasalanan iyon ng cheese at ketchup. Nasayang ang lahat. Nang kumalma na ang tiyan niya ay bumalik na siya kay Denison. Inalis ko na lahat ng cheese at ketchup na nandito para hindi ka na magsuka. Salubong nito sa kanya. Can I ask you something? Ano yun? Tanong niya rito. Tinakpan niya ang ilong niya para hindi siya masuka sa amoy. Kahit na wala na ang cheese at ketchup, ay naaamoy niya pa rin ang mga yon. Habang nasa isla kayo ng kapatid ko, may nangyari ba sa inyo? Diretsyong tanong nito. Nanlaki ang mga mata ni Trixie dahil sa sobrang pagkabulgar ni Denison. Sakalang niya naalala na nung huling gabi nila sa isla ay may nangyari sa kanilang dalawa. Yeah? Anong connect? Kunot noong tanong niya rito. Posible kayang buntis ka? Mahinahon na tanong sa kanya ni Denison. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa tanong nito. Hindi niya alam dahil irregular ang period niya. Hindi naman siya ganoong katakaw sa bahay. Nasusuka lang talaga siya kada umaga at kada may naaamoy siyang hindi niya nagugustuhan. Pa-check up tayo ngayon? Nakangiti nitong tanong. Don't worry. If positive ang result, I won't tell him. I'm just curious. Kasi kung talagang buntis ka, iyan ang magiging unang apo ng mga magulang ko. Unang pamangkin ko. And I'm 100% sure na matutuwa sila. Napuno ng kalituhan ang isip ni Trixie. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pero sumama pa rin siya kay Denison nang dalhin siya nito sa ospital. You are 3 weeks pregnant. Congratulations! Nakangiting pagbati ng OB-GYN sa kanya. Hindi mapigilan ni Trixie ang saya habang hinahapulos ang tiyan niya. Wala man lang siyang kaalam-alam na may buhay na pala sa loob ng tiyan niya. Pagkatapos nilang magpa-check up ay umalis na sila sa ospital. Nagbalak na siyang umuwi dahil baka magduda si Jacob kapag natagalan pa siya. Ano pala yung gusto mong sabihin kaya ka nakipagkita sa akin? Tanong ni Trixie kay Denison. Oo. Excited nitong inilabas ang cellphone at may ipinakita sa kanya. Nagbago na si Daniel. Inayos na niyang buhay niya. Nag-uusap na rin kami tungkol sa nangyari kay Dahlia at nagkapatawaran. Look, tumutulong na siya sa campaign ng daddy. Tumutulong siya kay mommy. Nangungulit siya sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong niya sa trabaho ko, but yeah, gusto kong presensya niya. Bumalik na rin siya sa pagiging doktor na ilang taon niyang binitawan. May mga pinakitang pictures si Denison sa kanya. I'm so proud of him. Halos bulong na niyang sabi habang nakatingin sa screen ng cellphone kung nasaan ang mukha ni Daniel.
Picture tayo, bibigay ko sa kanya. Sabi ni Dennison. Hindi na rin siya tumanggi at ngumiti sa kamera. Iatid na kita. Baka mapano pa kayo ng pamangkin ko eh. Pag-i-insist nito. Hindi nga kasi pwede. Makikita ka ni Jacob at magdududa yun. Si Daniel lang mapapahamak. Wala ka bang ibang pinagkakaabalahan? Huwag mo na nga akong kulitin. Nakaramdam siya ng inis dahil sa pagiging makulit nito. Kalma buntis. Hindi na, itatawag na lang kita ng taxi. Iyon nga ang ginawa ni Dennison. Inilihim niya kay Jacob ang pagbubuntis niya. Alam niyang hindi habang buhay ay maililihim niya iyon dahil lalaki at lalaki ang tiyan niya. Kumakain na rin siya sa tamang oras at hindi nagpapalipas ng gutom. Inuubos niya ang mga prutas sa ref. Palihim din siyang bumili ng gatas para sa mga pregnant women. Ngunit hindi niya mapigilan ang morning sickness niya na halatang napapansin na ni Jacob. Pinuntahan siya nito sa kwarto niya. Napakunot ang noo ni Trixie nang may maamoy. Are you okay? Bakit mo tinatakpan ang ilong mo? Kunot noong tanong nito. Ang baho mo! Inis na singhal niya rito. Kakaligo ko lang, paano mabaho? Agad na reklamo ni Jacob. Basa pa ang buhok nito at halatang kakatapos lang maligo. Lumabas ka nga! Pagtataboy niya rito. Ngunit hindi ito lumabas. Dahilan kaya napatakbo siya papuntang banyo at nagsuka. Nang sa wakas ay natapos na rin siya sa pagsusuka, ay natigilan siya nang makita si Jacob sa pinto ng banyo. Buntis ka ba? Kulot noong tanong nito. Paano buntis? Hindi. Sagot niya saka lumabas mula sa banyo. Dumiretso na siya sa kama niya. Akala mo ganun ako katanga, Trixie? Tila galit na tanong ni Jacob sa kanya. Hindi ka nila itinapon mula sa van dahil ang karaniwang ginagawa ng mga kidnapper ay tinatapon ng mga kinidnap nila palabas sa van. Pero hindi ka tinapon na para bang napakahalaga mo. Kinausap ka pa nila. Walang ibang matray sa mga CCTV. Kahit na niretrieve na namin ang mga deleted videos, wala pa rin. Alam mo bang iisang tao lang ang kilala kung kayang gawin yun? Si Dennison Marquez. Gagawin niyang lahat. Maprotektahan lang ang kapatid niya sa ginawa nitong pagkidnap sa'yo. Wala akong sinabi sa mga pulis tungkol sa duda ko dahil wala akong ebidensyang maibigay sa kanila. And now, binuntis ka pa talaga niya. Wala ka malang respeto. Baboy niyo. Sa akin ka, Trixie. Alam mong fiancé kita pero nagpabuntis ka sa iba. Hindi nga kasi ako buntis. Ang OA mo. Inis na singhal niya rito. May nakita kong kakaibang gatas na palihim mong iniinom. Ubos mo ang mga prutas na nasa ref kahit na hindi ka naman kumakain nun. Sinong ama, Trixie? Isang beses lang ako magtatanong Sinong ama? Nakikita na ang ugat nito sa noo dahil sa sobrang galit. Sino? Malakas na sigaw nito. Napatalon si Trixie sa gulat dahil sa malakas na sigaw ni Jacob. Sinong ama, Trixie? Sigaw ulit nito. Tila maiiyak na siya dahil sa galit na mukha ni Jacob. Nanginginig na ang mga kamay niya dahil sa kaba. Trixie! Sigaw nito sa pangalan niya. Pumikit siya nang tumulo ang mga luha niya. Nanatili siyang tahimik para protektahan si Daniel. Papatayin kong gagong yun! Galit itong umalis. Wala man itong sinabing pangalan, alam ni Trixie na si Daniel ang tinutukoy nito. Mabilis siyang nagtungo sa pinto para lumabas. Pero nakalak iyon. Mukhang nilak iyon mula sa labas. Jacob! Buksan mong pinto! Palabasin mo ako rito! Jacob! Sigaw niya habang kinakatok ng malakas ang pinto. Hanggang sa mapagod siya ay hindi pa rin ito binuksan ang pinto. Nangihina siyang napaupo habang nakasandal sa pinto. Huwag mo siyang sasaktan. Please. Bulong niya. Mahigpit niyang niyakap ang tuhod at doon umiyak. Napatigil lang siya nang marinig na nag-ring ang cellphone niya. Mabilis niyang sinagot iyon nang makita ang number ni Dennison. Ngayon na check up mo, baka nakakalimutan mo. Pagpapaalala nito sa kanya. Kuya, iyan ang nabanggit niya sa sobrang pagkataranta at kaba. Trixie, may problema ba? Tila nagkakatub ito sa nangyayari. Alam na niya. Pag-amin niya rito habang malakas na umiyak. Nanatiling tahimik si Dennison sa kabilang linya. Papatayin ni Jacob si Daniel. Please, wag mong hayaan na mangyari yun. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya ng dahil sa akin. You need to calm down, Trixie. Isipin mong pamangkin ko. Ako nang bahala kay Daniel. I will protect him at all cost. Ikaw, kumusta ka riyan? Hindi ka ba niya sinaktan? Mahinahon ang pagkausap ni Dennison sa kanya. Hindi naman.
Kinulong niya lang ako rito sa kwarto. Sagot niya. Magtiis ka muna riyan saglit kukunin kita. Yun ang huling sinabi ni Denison pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Ilang saglit lang nang bumukas ng pinto. Napaayos siya ng upo at naitago ang cellphone niya sa ilalim ng kumot nang pumasok si Jacob. Si Daniel nga ang kidnapper mo. I have enough evidence for that. Malamig na sabi ni Jacob sa kanya. Wala siyang kasalanan. Kusa akong sumama. Inis na pagsagot niya rito. Kusa, nakipagtanan ka sa ex-boyfriend mo habang nag-aalala sa'yo rito ang fiancé mo. Wala ka man lang utang na loob, Trixie. Napailing na sabi ni Jacob. Hanggang kailan ko babayaran ang utang na loob na yan, Jacob? Matapang na pagsagot niya rito. Habang buhay. Matigas nitong sagot at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Nasasaktan ako. Agad na reklamo niya. Talagang masasaktan ka. Tinulak siya nito pahiga sa kama niya. Nanlaki ang mata ni Trixie at agad na nagpupumiglas nang pumatong sa kanya si Jacob at hinubad ang pang-itaas na damit nito. Ano ba? Jacob! Malakas niyang sigaw habang nagpupumiglas. Tulog! Hindi niya ba pigilan ng maiyak nang halikan ni Jacob ang leeg niya pababa. Napasinghap siya nang biglang nahulog si Jacob sa kama. Napatingin siya sa isang lalaki na galit na nakatayo. Umiigting ang panga nito at namumula ang mukha sa galit. Walang hiya ka! Lumapit si Daniel kay Jacob at sinuntok ito. Walang tigil nitong sinuntok si Jacob na hindi man lang nakaganti. Tama na yan. Pigil ni Denison kay Daniel. Umulis na tayo rito. Galit pa rin ang mukha ni Daniel. Tila hindi ito nakontento sa ginawa. Puno na ng pasa at dugo ang mukha ni Jacob nang tingnan niya. Lumapit si Daniel sa kanya at kinarga siya paalis doon. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Huminto sila sa harap ng isang malaking bahay. Yun ang bahay ng pamilya ni Daniel. Lalabas na sana si Daniel mula sa kotse nang hawakan niya ang kamay nito para pigilan. Nang mapansin iyon ni Denison ay ito na ang unang lumabas mula sa kotse at iniwan sila sa loob. Ayos na ako. Kumalma ka na. Pagpapakalma niya rito. Ang gagong yun. Bulong ni Daniel. Hindi pa rin nawawala ang galit nito. Mabibigat ang paghinga nito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Hinalikan niya ang magkabilang pisngi nito at winaharap sa kanya. I love you. Malambing niyang sabi. Napapikit si Daniel. Tila kinalma na ang sarili. Pagkatapos ay mahigpit siya nitong hiniyakap. Namiss kita. Bulong nito. Nang tuluyan na itong kumalma ay saka sila pumasok sa loob ng bahay. So, she's Daniel's ex-girlfriend. Salubong sa kanya ng mommy ni Daniel. Ramdam ni Trixie ang kaba. Nilingon niya si Daniel. Alam na nila. Naging open na ako sa kanila. Bulong nito sa kanya. Sa kabila ng kaba ay hindi niya mapigilan ang mapangiti. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel at hinaplos iyon. Nung una, pinuri ko pa si Jacob sa ganda na fiancé niya. Ngayon, masasabi ko sa akin nagmana si Daniel. Ang galing niyang pumili ng babae. Proud na sabi ng daddy ni Daniel na si Jaime. Salamat po. Nahihiyang pasasalamat niya sa compliment nito. Kumain na kayo, naghanda ako. Anang mami ni Daniel sa kanilang lahat. Nagtungo sila sa dining area para kumain. Sa awa ng Diyos ay hindi naman naging awkward ang lahat. May bakanteng kwarto sa tabi ng kwarto ni Daniel. Sabi sa kanya ng ginang pagkatapos nilang kumain. Baka sa kabilang kwarto pa, sa kwarto na ni Daniel. Sagot naman ni Denison. Hindi magandang tingnan ang babae at lalaki sa iisang kwarto, Denison. Lalaki ako kaya alam ko ang nangyayari kapag may babae akong kasama sa kwarto. Sabi naman ng tatay ng mga ito. Hindi na minor si Daniel at si Trixie. Patuloy na pag-insist ni Denison. Denison, ano ba? Pabulong na singhal niya rito. Kunot noong napatingin naman si Daniel sa kanilang dalawa ng kapatid nito. Kailan pa kayo naging close ni Kuya? Tanong nito sa kanya. Sa kabilang kwarto na ako. Imbis ay sabi niya saka sumama sa mommy nito. Nagpahingan agad si Trixie dahil sa naramdaman niyang pagod. Pagkagising niya ay naramdaman na lang niyang may nakatingin sa kanya. Napangiti siya nang makita si Daniel na nakatitig sa kanya. Kanina ka pa riyan? Anya matapos sumikab. Oo, ayoko matulog. Baka kasi panaginip lang to eh. Sagot ni Daniel. Napangiti siya.
Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Agad namang humiga sa tabi niya si Daniel at niyakap siya. May gusto akong sabihin sa'yo. Bulong niya rito habang hinahaplos ang buhok nito. Ano yun? Buntis ako. Pag-amin niya rito. Ilang minutong natahimik si Daniel. Nang silipin niya ito ay nakita niya ang naiiyak nitong muka habang nakatingin sa tiyan niya. Napailing na natawa siya dahil akala niya ay kaya ito tahimik ay dahil hindi nito natanggap ang ibinalita niya. Thank you. Bulong nito at sumubsob pang lalo sa dibdib niya. Ganon ang pwesto nilang dalawa hanggang sa makarinig sila ng pagkatok. Trixie, kakain na raw. Binuksan ni Denison ang pinto at sinilip siya sa loob. Mommy, Daddy, may bantay sa lakay rito. Mabilis na napabitiw sa kanya si Daniel at tumayo. Umupo siya at sumandal sa headboard ng kama habang nakatingin sa magkapatid na nag-aasaran. Ano nangyari? Tanong ng mommy ni Daniel. Nagulat siya sa mabilis na pagdating ng mag-asawa. Anong ginagawa mo rito, Daniel? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal ka sa kwarto niya? Galit na tanong ng daddy niya. Ibinalita lang niya sa akin na buntis siya. Pagdadahilan ni Daniel. Mabilis na lumapit sa kanya ang mommy ni Daniel para i-check siya. Are you dizzy? May cravings ka ba? Nasusuka? Don't be shy, ha? Just tell me, okay? Ramdam ni Trixie na parang may humahaplos sa puso niya. Ilang taon na rin nang hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Nang tumingin siya kay Denison ay ngumiti lang ito sa kanya at bahagyang tumango. Pinatira na siya ng mag-asawang Marquez sa tahanan ng mga ito. Ni minsan ay hindi naramdaman ni Trixie na hindi siya parte ng pamilya ni Daniel. Pinayagan na rin sila na magsama sa iisang silid dahil mas makakabuti para sa isang buntis na tulad niya na may kasama, lalo na sa gabi. Ngunit ang tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya ng lalaking mahal niya ay bigla na lamang nagulo. Nakapasok si Jacob sa loob ng mansyon ng mga Marquez. May dala itong armas at sugatan ng halos lahat ng bodyguards sa mansyon. Diyan ka lang. Bulong ni Daniel, itinago siya sa likod nito. Jacob, tama na. Pagpapatigil niya rito. Why would I? Kung hindi ka rin naman magiging akin, walang ibang aangkin sa'yo. Itinutok ni Jacob ang armas kay Daniel. Please, wag! Pinilit niyang protektahan si Daniel, ngunit hinawakan lang siya ni Daniel at itinago sa likod nito. Tama na, Jacob. Please! Hindi mo siya makukuha ulit sa akin. Sa akin siya simula pa lang, Jacob. Sagot ni Daniel dito. Eh di magsama kayo. Pero sa impyerno. Nakangisi nitong sabi. Napapikit si Trixie at napatakip sa tenga niya nang marinig ang malakas na putok ng baril. Malakas siyang napaiyak dahil doon. Natatakot siyang imulat ang mga mata at natatakot siyang makita si Daniel na duguan sa harap niya. Nakarinig pa siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Denison! Malakas na sigaw ng mami ni Daniel. Kuya! Rinig niyang sabi ni Daniel. Nang marinig niya ang boses nito ay sakalang siya nagmulat. Duguan at walang malay si Jacob. Habang nakayakap naman si Daniel sa kuya niya na parabang inako nito ang balang para kay Daniel. Tumawag sila ng ambulansya. Inihatid sa ospital sina Denison at si Jacob. Hindi umalis si Daniel sa tabi ng kuya nito pagkatapos ng operasyon. Habang si Jacob naman ay may nakabantay na pulis dito. Kinasuhan ito ng pamilyang Marquez ng attempted murder. Hindi nagtagal ay nagising na si Denison na ikinatuwa ng pamilya nito. Habang tumatakbo pa rin ang kaso laban kay Jacob. Ano ba, kadiri ka? Ani Denison kay Daniel dahil balak ng huling subuan ang kuya nito. Natawa na lamang si Trixie dahil sa paglalambing ni Daniel sa kuya nito. Intindihin mo na, gusto lang bumawi sa'yo. Sabat niya. Hindi pa ako patay, pero mamamatay ako sa pagiging OA nitong boyfriend mo. Nandidiri pa ring sabi ni Denison. Tinapik ni Trixie ang kamay ni Daniel para tigilan na nito si Denison. Ilang linggo pang nagpagaling si Denison sa ospital hanggang sa tuluyan na itong nakalabas. Nang makauwi na sila ay nagpahinga na si Trixie sa kwarto nila. Sumunod naman si Daniel at yumakap sa kanya. Hinaplos nito ang siyang hindi pa kalakihan. Sobrang natakot ako na bumagsak si kuya sa bisig ko. Parang ayoko na ulit makita yun. Bulong ni Daniel at mas sinubsob palalo ang sarili sa kanya. Maayos na siya. Hinaplos niya ang buhok nito. Di mo sinabi sa akin. Akala ko gusto mo magpakasal kay Jacob dahil mahal mo siya.
ani Daniel. Napabuntong hininga si Trixie at lumayo ng kaunti sa lalaki para magpaliwanag. Ngunit hinila siya ulit nito at niyakap. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga, kasama kita. Bulong nito. Makikinig ka ba sa paliwanag ko? Malambing niyang tanong dito. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan ito. Nang namatay si Mama, bigla na lang akong sinundo ni Jacob sa bahay. Sinabi niya sa akin na pinagkasunduan nilang dalawa ni Mama na akong ipambabayad kapag wala na siyang pambayad. Tayo pa nung panahon na yon, nakonsensya ako kaya nakipaghiwalay ako sa'yo. Fiancé ako ni Jacob. Sa kanya ako. Sumama ako sa kanya kaya kailangan kitang iwanan. Hindi ko alam na sobrang dami na palang utang ng mga magulang ko. Kaya rin pala ayaw ni Mama na magkanobyo ko. Ibinenta na pala kasi niya ako kay Jacob. Hindi na natapos ni Trixie ang paliwanag nang hinila pa siyang lalo ni Daniel at hinalikan. Pinatahimik siya gamit ang mga labi nito. Pakasal na tayo? Nakangiting tanong sa kanya ni Daniel nang tantanan ang labi niya. Pinagsiklop nito ang kamay nilang dalawa at tinaas sa ere. Napasinghap si Trixie nang makitang may suot na siyang singsing. Saktong-sakto. Proud na sabi ni Daniel habang nakatingin sa singsing na nasa kamay niya. Parang wala akong choice Pagbibiro niya. Sorry, hindi ka ba ready? Kaya ako naman maghintay. Tatanggalin na sana ni Daniel ang singsing sa daliri niya nang ilayo niya yon. Hindi ko naman sinabi na ayaw ko. Nakangiti niyang sabi at mahigpit na yumakap sa kasintahan. Gusto ko maging Mrs. Marquez. Maganda na rin dahil Marquez ang magiging apelyido ng baby natin. Wala na tayong problema pagdating kay Jacob dahil nakakulong na siya. So, wala nang gugulo sa atin. Magpapakasal ako sa iyo, Daniel. Hinaplos niya ang pisngi nito. Buong puso niyang hinalikan si Daniel para patunayan na totoo ang sagot niya at seryoso siya. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kasaya ang puso niya. Bago siya manganak ay nagpakasal na sila. Kasama niya ang taong mahal niya. Magkaka-baby pa silang dalawa. Kung dati ay pinili niya ang buhay na pambayad utang lang siya ng mama niya, wala naman sigurong masama kung ngayon ay pipiliin naman niyang maging masaya sa piling ng taong totoong mahal niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!